Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsaka may isa pang dahilan siguro, Yasin, ba't napapangitan ka sa turo niya? Kasi mga pinagsasabi naman nila doon, ano lang yun eh. Inimbento lang nila yun. Wala namang dalil binabanggit, di ba? Yun. Tayo dito, nag-aaral tayo. Nasanay tayo may dalil. May Quran, may hadith. Sila yung kanila, puro ano na nga lang. Yun nga, pamimiloso po. Na ibig sabihin nga ng philosophy. Ano ibig sabihin philosophy? Hindi. Ano ba yung root word niya? Philo, tsaka ano, di ba? Sophos, parehong Greek. Philo, ibig sabihin pagmamahal. Sophos, karunungan. So, philosophy, ibig sabihin, pagmamahal sa karunungan. Ang problema nga, wala nga silang dalil na pinanghahawakan. So, lahat ng bagay para makarating sila sa katotohanan, kailangan nilang pamilosopohan. Kumbaga, kailangan nilang pag-isipan, pagdebatihan. Hindi ka tulad sa Islam. Kumbaga, susundan mo na lang yung dalil eh. Nasa gabay ka na. Pero sila, yun nga, kaya hindi sila mauubusan ng pag-uusapan. Hanggang sa abutan na lang sila ng kamatayan, hindi sila nakakarating sa katotohanan. Kasi yun yung mentalidad nila. At yun yung masamang resulta ng filosofiya. Kaya nga yung mga Muslim na nagpapakalalim sa philosophy, naliligaw. Kasi kapag ang tao, diba, pinanghawakan niya na yung philosophy, di ba? Iniisip niya nakarating siya sa katotohanan dahil sa kanyang talino. Pagkaligaw yun. Ang Muslim hindi nakarating sa katotohanan dahil sa kanyang talino. Nararating natin ang katotohanan dahil sa gabay ni Allah. At syempre sa paghahanap natin sa katotohanan, sa pagkapit sa dalil. Sila kung ano-ano lang yung naisip nila. Kung ano lang gusto nilang sabihin. Kaya siguro napapangitan kayo. Hindi yung teacher din yung problema lang. Pati yung metodolohiya nila, kung paano sila magturo, mag-aral. Iba sila sa atin. Kaya doon pa lang makikita mo na iba talaga tayo sa kanila. So dito, alhamdulillah, natapos na natin yung 22 na pinaka-popular na pangalan ng araw ng paghuhukom. Merong mga katangian pa ang araw ng paghuhukom actually na walang katumbas na pangalan. Di ba lahat yung 22 na ito, may kinalaman ito sa mga mangyayari doon sa araw ng paghuhukom o katangian ng araw ng paghuhukom. Pero marami pang ibang katangian yung araw ng paghuhukom. Na yun nga, naisip ko lang din yan kanina. Pinakamahalagang katangian ng araw ng paghuhukom. Inisip ng mga tao kasi araw ng paghuhukom, araw lang. Pero hindi, yung araw na yun mahaba. At maaring ang araw ng paghuhukom para sa bawat isa sa atin, mas mahaba pa sa buhay natin dito sa mundo. Di ba? At ang mapagkukunan natin ng batayan, kung bakit maaring ganun, yung nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung mahirap, papasok sa paraiso ng 500 years na mas maaga kaysa sa mayaman. Ibig sabihin, yung mayaman, maaari siyang tutuusin ni Allah nang mas mahaba pa sa 500 years. 500 years mahigit pa siyang tutuusin ni Allah. Kung yung mahirap, di ba? Tutuusin siya ni Allah 100 taon. Yung mayaman, dahil mayaman siya, mas marami siyang ari-arian, tutuusin siya ni Allah ng 600 na taon. Kung 500 years lang yung pagitan nila. Paano kung yung manyaman ka, mandurugas ka pa? Nakatakot. So, may mga katangian ng araw ng paghuhukom na maaring walang katumbas na pangalan. Pero totoo ito sa araw ng paghuhukom. Yung araw ng paghuhukom nga ay magiging mahaba para sa atin. Wala namang pangalan ng araw ng paghuhukom na di ba? Yaumut Tawil, araw na mahaba. Wala. Pero yun ang isa sa katangian ng araw ng paghuhukom na makukuha natin mula sa mga dalil. So itong mga pangalan na ito, ilan lang ito sa mga katangian ng araw ng paghuhukom. Maraming mga mangyayari doon na kumbaga
walang pangalan nakatumbas, pero posibleng mangyayari ayon sa mga dalil. At marami pang ibang mangyayari doon. Kasi al-ghaib ito eh. Wala tayong lubos. Wala tayong lubos na nalalaman tungkol sa mga nalilingid. Liban na lang sa kung ano ang pahintulutan ni Allah na ating malaman. Diba? Sa Ayatul Kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya. Hindi nila maaarok sa pamagitan ng kaalaman ang anuman na mula sa kaalaman ni Allah, liban na lang sa naisin ni Allah na malaman natin. Na itong lahat ng ito sa katotohanan niya, napakaliit lang na kaalaman ang nalaman natin tungkol sa araw ng paghuhukom. Kaya ang marapat nating gawin, manigurado. Na dito pa lang sa mundo, nabubuhay tayo na gumagawa ng mabuti at umiiwas sa masama. Nang sa gayon, inshallah, may liligtas natin ang ating mga sarili unang-una. May ligtas natin ang ating mga sarili unang-una. Yung nga, 22 na pangalan, balikan nga natin, Yawmul Qiyamah, araw ng pagtayo o araw ng pagkabuhay muli. Yawmul Akhir, ang huling araw kasi wala ng araw pagkatapos nito. Paraiso at impyerno na pagkatapos nito. As-Sa'a, ang oras, dahil eksaktong darating ito magsisimula sa saktong oras. Yawmul Ba'ath, araw ng pagbangon. Ganyan din sa parehong kahulugan ng Al-Qiyamah. Pagbangon mula sa libingan. Yawmul Khuruj, araw ng paglabas mula sa libingan. Al-Qari'ah, kumbaga bagay na nakakatakot o kumbaga paghampas dahil ang araw ng paghuhukom kapag ito ay dinaluhan na ng tao, ito ay magiging parang sakuna para sa kanya. So marami dito mga masasaksihan niya ng mga bagay-bagay na nakakatakot at walang sino man ang ligtas doon sa araw ng paghuhukom liban na lamang sa dulutin ni Allah na magiging ligtas. Doon na nga lang diba sa pagbaba ng araw, diba? Yawma la dhilla, araw na walang lilim liban na lamang sa dilla ni Allah. Walang lilim sa araw na iyon liban na lang sa dilluhu, sa lilim ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la dhilla illa dhilluhu. O wala rin sa pangalan ng araw ng paghuhukom yun, yung mangyayari na yun. Napakalaking kaganapan yun sa araw ng paghuhukom. Yawmul Fasl, araw ng paghahatol, araw ng pagdedesisyon, araw ng pagdedetalye. Sumunod, As-Sakha, ang unang paghihip sa trumpeta, pangalawa at Tamatul Kubra, yung pangalawang pag-ihip. 11, Yawmul Hasra, araw ng pagsisisi. Parehong magsisisi. Muslim at hindi Muslim pareho. Yung kuffar magsisisi na sila ay naging kafir, yung Muslim magsisisi na hindi siya nagsikap sa mundo. Pinabayaan niya ang buhay niya na lumipas na hindi siya gumagawa ng mabuti. Al-Ghashiyah, yung nakapaligid na bagay na nakakatakot sa araw ng paghuhukom. Paliligiran siya ng mga bagay na nakakatakot. Yawmul Khulud, araw ng buhay na magpakailanman. Kasi pag binuhay ang tao sa araw ng paghukom, wala nang kamatayan pagkatapos nito. Ang tao sa paraiso hindi mamamatay. Ang tao sa impyerno hindi rin mamamatay. Yawmul Hisab, araw ng pagtutuos. 15, Al-Waqi'ah, ang pangyayari na hindi mapipigilan. Sigurado at hindi mapipigilan. 16, Yawmul Wa'id, araw na ipinagbanta ni Allah. Binantaan tayo ni Allah sa napakaraming mga aya na parating ang araw na ito. Na meron ditong pagtutuos, na meron ditong parusa, meron ditong pagsisiwalat ng mga lihim at iba't iba pa. Yawmul Asifah, 17, araw na palapit ng palapit. Totoo nga ito. Sa bawat sandali na lumilipas sa ating buhay, di ba? Mula na nagsimula tayo kanina sa lecture, mula na nagsalam ako, ilang minuto na yung lumipas? 10 minuto. 10 minuto na nabawas ang buhay natin pare-pareho. Palapit tayo ng palapit sa ating kanya-kanyang mga kamatayan. Yawmul Jam', araw ng pagtitipon ng lahat ng tao. Al-Haqqah, bagay na totoo o hindi maitatanggi at hindi mapipigilan. Katulad lang din ng Waqi'ah.
20 yawmut talaq, talaki ibig sabihin pagkikita-kita. Yawmut tanad, araw ng pagtatawagan ng mga tao. At tagabon, panghuli, yung araw ng pagkita at pagkalugi. Hadhi ashuru asma'i yawmul qiyamah. Ito ang pinaka-popular na mga pangalan ng araw ng paghuhukom. Waqad urida ba'dal ulama'i asma'an ukhra gayra ma dakarnahu. At ang iba pang mga scholar, meron silang mga nababanggit na ilan pang mga pangalan na hindi na natin nabanggit dito sa libro. Sabi ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah. Wa hadhihi al-asma'u akaduha bi tarikil istikak bihima warada mansusan. At ang mga pangalan na ito, kumbaga ay mga pangalan na kinuha mula sa iba't ibang mga batayan. Faqad sammuhu biyawmis sadar akhdan min qawlihi ta'ala. Halimbawa doon sa pangalan na hindi masyadong kilala, nabanggitan natin mga pinakakilala, di ba? So ito naman yung mga hindi masyadong kilala. Yawmus sadar, na kinuha ng mga scholar mula sa ayah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Zalzalah, di ba? Yawma idhi yasdurun nasu ashtata. Yasdur, ibig sabihin, manggagaling sila mula sa libingan. Hahayo sila. Pero sa kanilang paghayo, kasi magkakalayo naman yung mga libingan, di ba? Hahayo sila mula sa mga libingan ng hiwa-hiwalay. Pero eventually, magtitipon-tipon ang mga tao, lalo na sa isang pagtitipon, kasi ang Yawmul Qiyamah ay Yawmut Talaki at Yawmul Jam'. So tinatawag din ng Yawmul Qiyamah bilang Yawmus Sadar, araw ng pagbangon o paghayo. Pagbangon o paghayo. Wala nga ito sa translation itong Yawmus Sadar. So meron ng mga inedit dito yung yung IAPH. Pero doon sa original na libro ni Sheikh Omar al-Ashkar, nababanggit ito, Yawmus Sadar. Tapos sumunod, tinatawag din ang araw ng paghuhukom bilang Yawmul Jidal, araw ng pagtatalo, pagdedebate. Akhdan min qawlihi ta'ala, kinuha ito mula sa sinabi ni Allah, Suratul Nahl, verse 111. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Sa araw na ito, araw ng paghuhukom, darating ang bawat isa na nakikipagtalo para sa kanyang sarili. Nakikipagtalo para sa kanyang sarili. Tingnan natin ito. Suratul Nahl, verse 111. Chapter 16 yun, di ba? Suratul Nahl, verse 111. Tingnan natin yung iba pang mga dito. Kung meron pa itong karugtong, inshallah. Okay, yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Sa araw na yaon, ang bawat isa ay darating na nakikipagtalo para sa kanyang sarili. O maari ding nangangahulugan na tujadil, kumbaga nakikiusap. Kasi kapag nakikiusap ka, nakikipagtalo ka rin naman, di ba? Nakikipagtalo ka. Pero sa pakikiusap, nakikipagtalo ka sa malumanay na paraan. So pwedeng ganun din ang magiging kahulugan. Nakikiusap o nakikipagtalo para sa kanyang sarili. Wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat. At ang bawat isa ay bibigyan ng resulta o gantimpala ng anumang ginawa niya. Wa hum la yudlamun. At sila sa araw na yaon ay hindi aapihin. Makukuha lamang nila kung anong marapat nilang makuha. Ibig sabihin, sa araw na yon, kung magkakaroon man ng jidal, pakikipagtalo o pakikiusap, wala itong may dudulot, wala itong kumbaga mababago sa magiging pagtutuos sa kanya ni Allah. Ultimately, ang titingnan sa kanya ni Allah ay ang kanyang mga gawain at hindi ang kanyang kakayanan na makipagtalo o makiusap. Kung dito sa mundo, halimbawa, merong kaso, di ba? O magaling yung abogado mo, magaling makipagtalo. Pwede kanyang mapawalang sala eh. Kasi ang hukom dito sa mundo,
Yung nga kasabihan sa batas, ang batas ng tao, hindi ito nakasalalay sa kung ano ang katotohanan. Ang batas ng tao, ang paghahatol ng tao ay nakasalalay sa kung anong kaya mong patunayan. Kung yung abogado mo magaling talaga, tuso, o kaya niyang balubaloktutin ng batas, so kaya kanyang mapawalang sala. Pero sa araw ng paghuhukom, hindi titingin si Allah sa husay mo na mga tuwiran. Ang titingnan ni Allah yung mismong ginawa mo. Kaya walang saysay yung kanilang pakikipagtalo. So yung isa sa mga kakaiba o hindi masyadong kilala na pangalan ng araw ng paghuhukom, itong Yawmul Jidal, araw ng pakikipagtalo. Wasammuhu bi asma'il awsafil lati wasafa Allahu biha dalikal yawm. At syempre pinangalanan pa ang araw ng paghuhukom sa iba't ibang mga katangian na inilarawan ni Allah ang araw ng paghuhukom sa pamagitan ng mga pangalan na ito. Faqalu min asma'ihi, sa sinasabi ng mga scholar, kabilang sa mga pangalan nito, Yawmun Asir. Yawmun Asir, araw na mahirap. Mahirap nga talaga. Diba doon pa lang sa paghihintay, diba? Naalala niyo pagsisimula ng araw ng paghuhukom, naghihintay na yung mga tao na iinip sila. At lalapit sila kay Adam alayhis salam, lalapit kay Nuh alayhis salam, lalapit kay Musa, o pati kay Ibrahim alayhis salam, tapos kay Musa, kay Isa alayhis salam, hanggang bandang huli, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalapitan nila at sasabihin niya, Ana laha, ako ang mamagitan para sa inyo, na simulan na ang araw ng paghuhukom. Paghihintay pa lang yun, mahirap na. Dito nga lang, di ba, maghihintay ka, bad trip ka na eh. Nakapila ka, tagal-tagal, tapos may mga sumisingit pa. Kaya ngayon namigay ng ayuda yung huli, yung dyan sa court. Di talaga ako pumunta nun eh. Pumunta ako pero hindi na ako naghintay. Kumbaga tinignan ko lang, sinilip ko lang. Sabi, parang wala sa ayos. Kawawa yung mga tao dun eh. Yun nga, nalaman ko yung iba. Ilang oras ka pumila dun, Ismael? 6 hours. Tapos pagdating mo dun, wala pa. Di ba, bad trip ka, 6 hours lang. Eto, maaring ilang taon naghihintay yung mga tao. Sa araw ng paghuhukom, nasimulan na yung paghuhukom. Kumbaga, naghihintay sila doon. Nagtipon-tipon na sila. Yawmun Asir. Araw na mahirap. Tapos, kabilang sa mga pangalan din niya, Yawmun Azim. Araw na matindi. Araw na matindi. Yawmun Mashhud. Hindi na binanggit dito yung mga aya o hadith na kumbaga saan ito nanggaling. Pero, syempre, mapagkakatiwalaan natin na kabilang ito doon sa mga nababanggit sa Quran at mga hadith na paglalarawan sa araw ng paghuhukom na maaari nating maituring na pangalan ng araw ng paghuhukom pero hindi kabilang sa mga pinakakilala na pangalan. Yawmun Mashhud, araw na sinasaksihan. Araw na sinasaksihan. Wa yawma abusin kamtarir. Ito yung araw ng pagsimangot. Araw ng pagsimangot at araw na papangit ang itsura ng mga tao. Di ba? Yung sa araw nga ng paghuhukom, yung tao, yung sa sobrang tindi ng takot dito, yung buntis, malalaglag yung kanyang pinagbubuntis. Yung baby, mamumuti ang buhok dahil sa tindi ng mga mangyayari sa araw ng paghuhukom. Yawmun Akim. Akim, sa kahulugan na na kumbaga pagpuksa. Kumbaga mapupuksa talaga yung mga tao. Mapupuksa yung mga tao. Wa min al-asma'il lati dakaruha ghayra ma taqaddam, at iba pa mga pangalan, naliban pa sa mga nauna nang nabanggit. Subhanallah, dito pa lang, di ba, nakakakilabot na kung iisipin ng tao. Kaya nga, yung imanu bil ghaib, yung pananampalataya sa mga nalilingid, ito na yung mas mataas na antas ng pananampalataya. Kung meron ka ng imanul wajib, di ba nababanggit natin ito lagi, tinatalakay natin yung Nawaqidul Islam, may tinatawag na imanul wajib. Iman na obligado na. Kapag meron ka nun, Muslim ka na matutukoy. Pero kapag ikaw, insyaallah, ay merong matinding imanu bil ghaib,
Paulit-ulit na babanggit sa Quran yan. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Silang mga naniniwala sa mga nalilingid at nagtataguyod ng sala. Ito na yun sila. Na tayo, inshallah, kabilang tayo sa kanila, na hindi natin nasaksihan ang araw na ito. Hindi natin alam. Binabanggit lang ito sa Quran at Hadith. Pero kinatatakutan natin na para bang kaharap natin ito. Na para bang mamaya nandun na tayo. So ito yung araw ng paghuhukom. Kaya nga, ang tao, kaya nga yung mga gawain may kinalaman talaga siya sa antas ng pananampalataya ng tao. Hindi pwedeng mag-aangkin ng tao na siya ay tunay na nananampalataya, na hindi siya tumitingin o nagtutuos sa kanyang sarili. Kaya ng mga mandurugas, bandang huli niyan, malalaman natin o hindi na nakakapagtaka. Maring hindi nga sila talaga mga mananampalataya o nagpapanggap lang Muslim. Yung mga Muslim na mandurugas, kasi paano nilang nagagawa yun, mga bagay na yun, samantalang nalalaman nilang tungkol sa araw ng paghuhukom? Paano nilang nagagawa na manloko, manlamang, mandugas sa kanilang kapwa, lalo na Muslim, kung nalalaman nila ang tungkol sa araw ng paghuhukom at naniniwala sila sa araw ng paghuhukom? Sige, nagagawa nila yon kasi maaaring wala talaga silang pananampalataya sa araw ng paghuhukom. Hindi nila pinaniniwalaan ng tamang paniniwala ang araw ng paghuhukom. Di ba? Napaka mapanganib. Baka kufur pa o nifak ang dahilan kung bakit may mga tao na gano'n ang ugali. Inisip natin, ugali lang yun eh. Yung pagiging mapanlamang, pero bandang huli ang ugat nun lahat, akidah ng tao, ang kanyang pananampalataya. Yung kabilang sa mga pangalan na, di ba pa sa mga nabanggit, Yawmul Ma'ab. Yawmul Ma'ab, araw ng pagbabalik. Yawmul Ard, araw ng pagtatanghal. Itatanghal ang mga tao sa harapan ni Allah. Nakatayo tayo sa harapan ni Allah. Na itatanghal tayo na para hahatulan. Yawmul Khafida, Ar-Rafi'ah, ang araw daw na ibababa ang ilang mga tao at itataas ang ilang mga tao. Yawmul Qisas, araw ng pagganti. Diba? Yung ganti. Ganti sa ginawa ng tao, mabuti man o masama. Ibig sabihin ng ganti dito, yung ganti ng tao na tinulungan mo o ganti ng tao na pininsala mo. Ganti ng tao na nagdulot ka sa kanya ng kabutihan at ganti ng tao na pininsala mo. Ito yung kisas na tinutukoy dito. May sinaktan ka, meron kang pinatay, meron kang pinakain, meron kang binigyan ng sadaka, lahat yun sila gaganti sa iyo. Yawmul Jaza, araw din ng paggagantimpala. Yawmul Nafkha, araw ng pag-ihip sa trompeta. Yawmul Zalzala, araw ng lindol, yung pagyanig, yung suratul Zalzala na pagkagunaw ng mundo. Yawmul Rajifa, ganun din, pagyanig. Yawmul Nakur, ang araw ng trompeta, pag-ihip sa trompeta. Yawmul Tafarruq, araw ng paghihiwa-hiwalay. Maghihiwa-hiwalay yung mag-asawa, yung pamilya, yung anak, may hiwalay sa ama, sa ina, at kung sino-sino pa. Yawmus Sada, kumbaga araw ng pagkahati ng lalo na yung mundo mahati. Yawmul Ba'thara. Ito na yung di ba? Yung Idal Kuburo Bu'thirat, yung Bu'thirat, di ba, yung libingan, tatanggalin yung laman. Sukdulan na ibabaliktad dito, ipapagpag para maubos yung laman niya. Yun yung Ba'thara. Yawmun Nadama. So katulad ng hasra, pagsisisi, ito nadama. Yung nadama naman, kumbaga, ang nadama, ang pinagkaiba niya sa hasra, ang nadama, pagsisisi sa kasalanan. Pero yung hasra, medyo pang kalahatan siya na mas malawak ang kanyang kahulugan. Yawmul Firar, araw ng pagtakas. Ahangarin ng tao na makatakas siya sa araw ng paghuhukom. Pero wala siyang magagawa. Wala siyang mapupuntahan na kahit na anong lugar
sa araw ng paghuhukom, lalo na doon sa impyerno. At hindi sa mga pangalan, Yawma tublas sarair. Di Surat At-Tariq, araw na susubukan ng mga lihim. Kumbaga, tutuusin ni Allah ang mga lihim. So, meron kang hindi sinabi, meron kang sinikreto na may kinalaman sa nangyari sa iba. Nilihim mo yung katotohanan. O yun, ihahayag ni Allah ang katotohanan. Yawma la tamliku nafsan li nafsin shay'a. Araw na, walang maidudulot ang sino man para sa iba pa na kahit na ano. Wala. Hindi ka makakatulong sa asawa mo, hindi ka makakatulong sa anak mo, kanya-kanya tayo. Yawma yuddauna ila nari jahannama da'a. Araw na, kumbaga, yung yudauna, itutulak sila papasok sa impyerno ng matinding pagtulak. Yawma tashkusu fihi al-absaru. Araw na yung mga paningin ng mga tao ay matutulala na lang sila sa kanilang nakikita na mga bagay-bagay na nakakatakot. Intulala. Nakita na kayo ng warsyak na na tao, yung mga dating sundalo na ano. Pagka yun inatake yun ng PTSD, extreme yung kanilang Either napakatahimik lang noon, nakatitig lang yun, ganyan. Na wala namang tinatanaw. Nakatitig siya sa malayo, wala naman siyang tinatanaw. O kaya nagiging maramdamin, violente. Yun, yung resulta yun ng post-traumatic stress disorder. Tawag nila sa common terms, warsyak. Kumbaga, warsyak yan, kaya ganyan. So parang ganun yung mangyayari sa mga tao sa araw ng paghukom. Nakatitig lang sila sa sobrang nakakatakot, kagimbal-gimbal nung nakikita nila. Yawma la yanfa'u dhalimina ma'dhiratahum. Kumbaga, ito na yung araw na yung mga mapang-api o yung mga nagtatambal kay Allah, yung mga makasalanan, walang saysay ang kanilang pagpapalusot. Yung katulad ng naunang aya kanina. Wala silang may bibigay na palusot o paliwanag kung bakit nila ginawa yung masasama nilang ginawa. Kasi titingnan ni Allah yung kanilang ginawa at yung kanilang mga layunin, ang kanilang mga puso, titingnan ni Allah kung anong kanilang inilihim. Wala silang may bibigay na palusot. Yawma la yantikun. Ito daw yung araw na hindi sila magsasalita. Wala makakapagsalita doon liban na lang sa pahintulutan ni Allah. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Araw na walang saysay ang yaman o mga anak. So kahit anong dami ng yaman mo o anak, katulad ng pinagmamalaki ng Quraysh, walang saysay. Walang saysay. So naalala ko nga yung tatay ni Amr bin al-As, meron siyang may pinagkautangan siya na sahaba, hindi ko maalala kung si Abdullah bin Mas'ud. Sinisingil niya si Al-As bin Wa'il. Sinisingil niya. So sabi ni Al-As bin Wa'il, ayaw magbayad ni Al-As bin Wa'il Sabi ni Al-As, sa kanila kita babayaran kapag nabuhay tayong muli. Kung totoo nga yung sinasabi ninyo, pinaniniwalaan ninyo na mabubuhay tayong muli. So, napakagago ng sagot niya. Saka mo na ako singilin kapag mabuhay tayo uli. Kumbaga inaasahan niya na hindi talaga siya mabubuhay uli, kaya hindi siya masisingil doon sa utang niya. Kaya kaya ko ito naalala kasi kabilang siya doon sa mga tao na binabanggit na walang saysay para sa kanilang kasi pinagmamalaki niya lagi yung dami yung kanyang mga anak at yung kanyang yaman. At lahat naman sila, sina Abu Jahal, sina Al-Walid bin Al-Mughira, tatay ni Khalid bin Al-Walid. Pinagmamalaki nila palagi yung kanilang yaman at yung mga anak. Yawma la yaktumuna Allah hadithan. Araw na wala silang maililihim na pananalita. Kumbaga, lahat ng katotohanan malalaman ni Allah. Kapag, di ba, sa araw ng paghukom, pagsasalitain ni Allah yung kamay, yung balat, yung paa, wala talaga maililihim ang tao. Wala talaga maililihim ang tao.
Yawma la maradda lahu min Allah. Araw na walang makakapagprotekta sa sino man laban kay Allah. Kapag may ninais si Allah na pinsalain sa araw ng paghuhukom, kaya niyang pinsalain. Yawma la bay'un fihi wala khilal. Araw na walang pagbebentahan dito at walang pakikipagkaibigan. Kanya-kanya tayo sa araw ng paghuhukom. Yawma la rayba fihi. Araw na walang pagdududa rito. At yun din, وَقَدْ يُسَمَّى الْإِسْمُ بِهَا مَا يُقَارِبُهُ وَيُمَاثِلُهُ. So meron daw idinagdag pang ibang mga scholar, وَقَدْ يُضِيفُ إِلَيْهَا بَعْدَ أَهْلِ الْإِلْمِ أَسْمَاءٌ أُخْرَى. Dinagdag ng mga scholar iba pang mga pangalan. وَقَدْ يُسَمَّى الْإِسْمُ بِمَا يُقَارِبُهُ وَيُمَاثِلُهُ. So maaaring tinatawag ito sa mga pangalan na kumbaga malapit na mga pangalan na kumbaga paglalarawan sa mga mangyayari doon. Yan. Nainindig din balahibo ko eh. Nakatakot isipin itong bagay na ito. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wala yamtani an tusamma bi asma'in gayra ma dakara bihasbil ahwali wal kaina bihasbil ahwalil kaina fihi min al-izdiham wa tadayuk wa ikhtilaf al-aqdam. So, ang araw daw ng paghuhukom ay maaring pangalanan pa rin sa iba pang mga pangalan. Kumbaga, ayon sa kung ano yung nalalaman natin mula sa mga dalil na mga mangyayari dito. So, halimbawa, nababanggit dito na mangyayari yung pagiging masikip o pagiging, kasi marami yung tao, di ba, magtitipon-tipon, so inaasahan na magiging masikip at magkakaroon dito ng kahihiyan at magkakaroon dito ng ikhtilaful aqdam, kumbaga iba-ibang antas, yung kizi, yung kahihiyan, hawan, pagiging mahina, vil, pagiging hamak, iftikar, pagiging mahirap, sigar, pagiging maliit, inkisar, pagkasira o pagkabali o mariring pagkalugi, ganun. Yawmal mikat, kumbaga araw na naitakda na kayo ay magtitipon-tipon dito. O araw na tukoy, kumbaga ang oras nito. Wal mersad, araw na naghihintay. Ilagay ridalika minal asma. So lahat ng ito ay mga pangalan na pwedeng ipapangalan pa rin sa araw ng paghuhukom. At yung panghuli, as-sirru fi kathrati asma'ihi. Bakit ang daming pangalan ng araw ng paghuhukom? So, di ba kahit si Allah, lahat naman na binanggit natin dito, yung karamihan dito, galing naman sa Quran at Hadith. Ngayon na yung dahilan. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi, wa kullu ma adma sya'nahu ta'addada sifatuhu. Anumang bagay daw ang merong dakilang kalagayan o dakilang antas, ay tunay na marami ang mababanggit na mga katangian nito. Yung nga katulad sa wikang Arabic, di ba, nabanggit natin nung nakaraan, mahalaga sa mga Arabo yung espada, kaya marami silang pantawag sa espada. Mahalaga sa mga Arabo yung camel, kaya marami silang pantawag sa camel. Yung nga, ta'addada sifatuhu wa kathurat asma'uhu. Maraming mababanggit na katangian nito at magiging marami rin ang pangalan nito. Wahada, muhiu kalamil Arab. At ito ay paraan ng pananalita ng mga Arabo. Na kung ano yung mahalaga sa kanila, marami silang pangalan para doon. Ala tara anna sayfa lima aduma endahum mawdi'ahu wa ta'akkada naf'ahu ladayhim wa mawqi'uhu jama'u lahu 500 ismun lahu nadair. So nakikita mo ba yung mga Arabo kung gaano nila pinapahalagahan daw yung espada at paano nila ito dinadakila. Ng mga Arabo, dahil napakahalaga sa kanila ng espada, merong 500 na pangalan ng espada sa wikang Arabic. At iba't iba pang mga katulad nito. Yung camel, di ba? Ang dami nilang pangalan para sa camel.
ultimong ngipin, yung isang uri ng camel na merong ganitong klase ng ngipin, meron silang pantawag doon. Di ba doon sa tinatalakay natin na zaka, yung mga musinna, yung mga labun, lahat yun iba't ibang uri ng camel yun. Napaka detalyado. So sa ganitong dahilan din, ang araw ng paghuhukom, bakit marami siyang pangalan? Bakit marami siyang pangalan? Falqiyamatu lima aduma amruha wa kathurat ahwaluha sammaha Allah Ta'ala fi kitabihi bi asma'in adidatin wa wasafaha bi awsafin kathiratin. At ang araw ng paghuhukom, dahil sa pagiging matindi o dakila ng kalagayan nito at sa dami ng mga nakakatakot dito, pinangalanan nito ni Allah sa Quran. Pinangalanan nito ni Allah sa Quran mismo sa pamagitan ng napakaraming mga pangalan at napakaraming mga paglalarawan dito. Alhamdulillah. So ito yung pagwawakas ng pagtalakay natin sa mga pangalan pa lang ng araw ng paghuhukom. So, wala pa tayo doon sa mismong mga kaganapan. Nakakatakot na ito pa lang, di ba? Ito pa lang. Ito na. Chapter 2, inshallah, next week matatalakay natin ang pagkawasak ng lahat ng mga nilikha. Ang pagkawasak ng lahat ng mga nilikha, at ito ay magsisimula nga sa tinatawag na an-nafkhu fis-sur, ang unang pag-ihip sa trompeta na siyang magbabadya ng tinatawag na ifnaul ahya, ang pagkawasak ng lahat ng mga may buhay o maging nung iba pang mga nilikha ni Allah na nanaisin niyang wasakin sa panahon na ito. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.